也绝不允许任何外来势力 Kilala ang China bilang isang bansa na talaga namang sakim sa teritoryo sa ating mundo. Isama mo pa dito ang inaangking mga teritoryo sa ating rehiyon na kung tutuusin, ang China ang pangalawa sa pinakamalaking bansa sa buong mundo. Ngunit gusto niya pang sakupin ang halos buong mundo upang maging superpower ito. Ngunit ang isang nakakamanghang balita mga kaibigan, dahil nabalitaan natin na ang United States of America ay naging successful ang kanilang pangalawang land exploration sa buwan. At ang China ay sinusubukan na sakupin ang buwan sa pamagitan ng paggawa ng mga bricks sa buwan na tilabaga naglalagay ito ng teritoryo nito sa buwan. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Nga pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Ang misyon ng Chang'e 8 ng China ay sinusubukang gumawa ng bricks sa buwan. Inibitahan ng China National Space Administration ang mga international at industrial na kasosyo na magbigay ng payload ng agham para sa kanilang lunar lander na tinatawag na Chang'e 8 na nakatakdang ilunsad patungo sa buwan sa taong 2028. Ang misyon na maglalaman ng isang lunar lander rover at utility robot ay ang pangunahing pagsusubok ng China sa in-situ resource utilization sa buwan gamit ang lunar regolith upang makagawa ng materyales ng katulad ng ladrillo. Katulad ng mga plano ng NASA para sa Artemis, ang mga plano ng CNSA para sa buwan ay nakatuon sa lunar South Pole kung saan inaasahan na mayaman sa mapagkukunan lalo na ang tubig. Ang pagkakaroon ng mga mapagkukunan na ito ay mahalaga para sa pagmatagalang aktibidad ng tao sa lunar surface. Ang mga posibleng puok para sa paglanding ng Chang'e 8 ay kinabibilangan ng Leibniz Beta, Amundsen Crater, Cabeus Crater at ang ridge na nag-uugnay sa Shackleton at Degarlache craters. Ayon sa isang presentasyon ng Chang'e 8 Chief Deputy Designer noong Oktubre 2023, ang Chang'e 8 ay magiging huling robotic mission ng CNSA na ilulunsad bago magsimula ang konstruksyon ng International Lunar Research Station, ang moon base ng China na isinasagawa sa pagkipagtulungan sa Roscosmos ng Russia. Ito ay nagbibigay ng mahalagang proof of concept para sa kanilang mga pangarap sa buwan. Upang makagawa ng mga ladrillo sa buwan, magdadala ang lunar lander ng isang instrumento na gumagamit ng solar na enerhiya upang tunawin ang lunar soil at gawing kapaki-pakinabang ito sa mga bahagi sa bilis na 40 cubic centimeter kada oras. Kasama ng regolith processing equipment, ang lander ay lalagyan ng iba't ibang science instruments kabilang ang mga kamera, isang seismometer upang makadama ng moonquakes at isang X-ray telescope. Ang bahagi ng misyon ay nakatuon sa moon-based Earth observation na may ilang mga instrumento na idinisenyo upang bantayan ang atmosphere at magnetosphere ng Earth. Samantalang ang rover ay magdadala ng ground penetrating radar, camera, isang mineral analyzer at mga tool para sa pagkuha at pag-iimbak ng mga sample na nagbubukas ng posibilidad ng mga hinaharap na misyon para kunin ang mga sample. Ang utility robot ay isang pangunahing bahagi ng misyon, ngunit hindi ito dinevelop ng CNSA sa kanilang sariling ahensya. Sa halip, naghahanap ang Space Agency ng mga proposal mula sa mga kasosyo na interesado sa pagde-develop nito bilang isang piggyback payload upang sumakay kasama ng iba pang bahagi ng Chang'e 8. Ayon sa tawag para sa mga proposal, ang 100 kilograms battery-powered robot ay dapat kayang makapture, mag-carry at maglagay ng mga bagay, maghukay at mag-transfer ng lunar soil. Dapat kaya rin itong maglakbay ng 400 meters kada oras. May puwang para sa karagdagang
100 kilograms ng piggyback payloads bukod sa robot kung saan inaasahan ang pagpasa ng buong mga proposal ngayong taon. Habang patuloy ang mga plano para sa Chang'e 8, may dalawang karagdagang robotic moon missions ang CNSA na naka-schedule sa malapit na hinaharap. Ang una, Chang'e 6 ay nilunsad ngayong tagsimul at layuning makabalik ng regolith sample mula sa lunar far side, isang hindi pa nagagawang tagumpay. Ang susunod na misyon ay tinakda para sa 2026 kung kailan ang Chang'e 7 ay magsasagawa ng geological examination ng mga perpetually shadowed craters na magsususpread sa paligid ng lunar South Pole, na kung ating makikita, tila baga sinasakop ng Russia at China ang buwan na hindi ito makontento na sakupin ang ating mundo, at maging ang buwan ay nais nilang sakupin din. Ngunit ano sa tingin nyo ang bagay na ito? Balak ba talagang sakupin ng China ang buwan? I-comment mo naman sa ibaba ang iyong opinion, kaibigan, at salamat sa pakikinig. Isaiah 60 verse 20 to 21. Ako ang iyong magiging araw at buwan na hindi nalulubog kahit kailan. Mawawala na ang iyong mga pagtitiis. Ang lahat mong mamamayan ay magiging matuwid at sila na ang magmamay-ari ng lupain ng Israel magpakailanman. Ginawa ko silang parang halaman na itinanim ko para sa aking karangalan. Kaibigan, ang ating Panginoong Diyos sa huling kapanahunan ay darating sa ating daigdig at mawawala ang lahat sa mga ito. Maging ang buwan, ang araw ay magiging walang kwenta. Maging ang ating planeta ay masusunog at gagawa ang ating Panginoon ng bagong langit at bagong lupa na hindi na kinakailangan ng buwan at ng araw. Kaya nga naman, ang pinaka-importante, kaibigan, sa panahon natin ngayon ay kung paano tayo makakaligtas sa pagkakasunog ng ating mundo at ang paghatol ng ating Panginoon Diyos sa mga taong hindi sumusunod sa kanyang kagustuhan. Kaya nga naman ang nais niya ay tayo ay magpasakop sa kanya at ibigay natin ang ating buong puso sa kanya. Ngayon na, purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat dahil kayo po, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng mga hakbang patungo sa langit na bayan, patungo sa kaligtasan, patungo sa aming Panginoong Jesucristo. Tulungan kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginagawa araw-araw, na nawa ito'y magbubuo ng isang karakter na fit para sa langit na bayan. Iligtas mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Iligtas po kami. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong pagmamahal. At salamat dahil una niyo na po kaming niligtas sa pamagitan ng aming Panginoon Jesucristo. Tulungan kayo, Panginoon, na kumapit sa pananampalataya at sumunod sa inyong mga kagustuhan. Purihin ka, o aming Panginoon Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.